Arangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation dyan sa may EDSA Kalayaan. Unahin natin yun na sa left side, yung medyo mabigat ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan yung southbound lane ng EDSA. Yan yung galing ng Quezon City, galing ng Mandaluyong, papasok ng Makati at papunta ng Pasay. Rush hour ngayon kaya medyo mabigat ang daloy ng trapiko dyan. Samantalang nasa right side ng inyong mga screens, ito naman yung northbound lane ng EDSA. Ito yung galing ng Pasay, galing ng Makati, papasok ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City. Sa ngayon, wala pa magiging problema ang mga motorista sa bahaging iyan. Samantala, ang nakikita nyo naman sa screen nyo ngayon ay yung situation dyan sa may Marcos Highway, doon sa may tulay, dyan sa may Marikina. At nakikita nga natin yung linya na sa left side, yan yung papunta ng Katipunan at Cubao area. Yan yung galing sa Rizal, Antipolo. So maluwag pa ang daloy ng trapiko. Pero nakikita natin sa right side ng inyong mga screens, yung galing ng Quezon City at Katipunan area at papunta ng Marikina at Antipolo, nagkakaroon na ng konting build-up. June 25, 2025, Miyerkules. Nasa kalahati na tayo ng work week at kahapon ipinatupad na ang kalahating bahagi ng oil price hike. Pero dito sa Arangkada Balita, buong-buo naming ihahatid ang mga impormasyong dapat nyong malaman. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Lalaking nanguha ng barya, halos himatayin matapos matrap sa imburnal. Magkapatid patay sa sunog. Lighter ng ama, pinaglaruan daw ng mga biktima. Sa video, grupo ng ilang kabataan nagrambulan sa gitna ng basaan sa San Juan. Higit 30 OFW sa Middle East nakauwi na ng bansa. Full excise tax at VAT hindi sususpindihin sa kabila ng malakihang taas presyo sa petrolyo. Pero ayuda para sa mga apektadong sektor, inihahanda na. At Hollywood A-listers na sina Brad Pitt at Tom Cruise reunited sa London. Natrap sa imburnal at halos mahimatay ang isang lalaki sa Cebu City. Tulong-tulong na tinanggal ng rescuers ang takip ng drainage. Nang mabuksan agad na inilabas ang nanghihina ng lalaki. Isinakay siya sa ambulansya saka isinugod sa ospital. Ayon sa otoridad, dumaan ang lalaki sa open manhole para manguha ng barya. Pero dahil sa tindi ng init at sangsang ng amoy, nahirapan siyang huminga at saka nagpasaklolo. Maayos na ngayon ang kanyang kalagayan. Mahigit 20 ang sugatan sa salpukan ng van at SUV. Ang nakabanggang SUV minamaneho ng isang 13 anyos na dalagita. Parehong wasak ang unang bahagi ng SUV at nabangga nitong van sa San Juan, La Union nitong linggo. 21 sakay ng van ang sugatan. Gayon din ang menor de edad na SUV driver at ang sakay niya. Napag-alamang itinakas lang ang sasakyan mula sa magulang ng batang driver. Sa ngayon, hawak na ng City Social Welfare and Development Office ang menor de edad na driver. Nagpapagaling naman sa ospital ang mga sugatan. Sa pool sa CCTV ang panggugulpe sa isang tricycle driver. Ugat ng alitan ang agawan sa pasahero. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Sa video na ito, nakuha noong isang linggo, kita ang isang lalaki na nakatayo sa paradahan ng tricycle sa Lapu-Lapu City. Kinausap nito ang kakarating lang na tricycle driver. Maya-maya pa, bigla niya itong pinagsusuntok. Nag-viral sa social media ang insidente at agad na ipinatawag ni Mayor Junard Ahong Chan ang suspect na kusa namang sumurrender sa kanyang opisina kahapon. Ayon sa suspect na isang ex-convict, agawan ng pasahero ang dahilan bakit niya ginulpe ang biktima. Humingi na ito ng tawad sa biktima, ngunit tuloy ang pagsampa ng kaso laban sa kanya.
Patuloy naman ang paalala ni Mayor Junard Ahong Chan sa mga motorista na iwasan ang agresibong ugali sa daanan para hindi umabot sa gulo. Kamakailan, nagkaroon din ng 2 insidente ng road rage sa Lapu-Lapu City kung saan ang isa sa mga sangkot ay empleyado pa ng City Hall. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, nagrambula ng ilang grupo ng mga kabataan sa Wata Wata Festival sa San Juan City. Nasa pulyan sa video, may report si Ryan Paraboles. Nagtulakan, nagsuntukan, at nagsipaan. Sa videong ito, kitang marami na rin ang nakisali sa rumble. Maya-maya, may mga rumesponding pulis sa tinawat ang mga nagrarumble. Nangyari yan sa Wata Wata Festival ng San Juan City. Sa drone video na ito, may ilang naghagis pa ng bote. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, agad hinuli ang mga sangkot. Turnover natin agad ang mga batang ito, turnover natin sa ating CSWDO. Karamihan po sa kanila ay hindi po taga-San Juan. Sa kabila nito, ayon sa alkalde, sa pangkalahatan, masaya namang naipagdiwang ang Wata Wata o Basaan Festival. Ryan Parabole, sumaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang lalaki habang nawalan naman ng tirahan ang ilang residente matapos masunog ang 2 palapag ng paupahang bahay sa barangay San Martin de Porres, Quezon City. Bandang 2:00 ng madaling araw kanina lang sumiklab ang sunog sa isang apartment building sa Zambales Street. Mabilis na kumalat ang apoy kaya itinaas agad ng Bureau of Fire Protection ang first alarm. Patuloy pa na inaalam ng BFP ang sanhi ng sunog. Patay ang 2 magkapatid na batang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Misamis Occidental. Natagpuan pang magkayakap ang sunog na bangkay ng 2 bata. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Wala sa nasunog ay ang sa bato. Kanang na wala ka na kay Nasawi sa nasunog na bahay ang 2 batang lalaking magkapatid sa Purok Rubia, Poblasyon Bayan ng Sinakaban sa Misamis Occidental, Lunes ng umaga, Hunyo 23. Hindi nasagip ang mga bata na may edad na 2 at 4 na taong gulang dahil nakakandado ang bahay. Ayon kay SFO2 Stephen Florida, Chief Investigator ng Sinakaban Fire Station, naabona ang bahay nang dumating sila lalo't mabilis kumalat ang apoy dahil gawa ito sa light materials. Nadatnan din nilang sunog na ang bangkay ng 2 bata na magkayakap pa. Gibilin sila kay ang mga ginikanan sir. Wa sila kabinlan sa ilang balay, sa ilang mga bata sa ilingan. Wala sila giuban-uban sir kay magbaklay maguna siya sir. Moagi sila mga sapa, dayon mga bakilid, layo kay sir. Patuloy na iniimbestigahan ng Sinakaban Fire Station ang sanhi ng sunog, pero isa sa mga tinitingnan na posibleng pinaglaruan ng mga bata ang lighter ng kanilang ama. Posible sir kay ang papa manigarilyo man siya dayon gamit ang lighter. Ang ila pong panimalay sir walay abuhan dayon walay bintana sir. Inihatid na sa huling hantungan ang 2 batang nasawi sa sunog. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Tinawag ni House Speaker Martin Romualdez na isang malaking hakbang ang pagkakaresto sa 2 suspect sa pagpatay kay Director Mauricio Pulhin. Gate ng Speaker, hindi titigil ang batas hanggat hindi nahuhuli ang lahat ng sangkot mula sa gunman, mga kasabwat hanggang sa mastermind ng krimen. Patuloy ang investigasyon sa insidente at pinaghahanap pa ang 4 na suspect kabilang ang utak ng krimen. Personal na alitan ang tinitingnang motibo sa pamamaslang, tiniyak din ng liderato ng Kamara ang buong suporta sa pamilya ng biktima at ang paninindigan para sa hustisya. Nakauwi na sa bansa ang unang batch ng mga overseas Filipino worker na inilika sa Middle East dahil sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Kabilang sa mga umuwi ang 26 na OFW mula sa Israel, 3 mula sa Jordan, 1 sa Palestine at 1 ang mula sa Qatar. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, bahagyang naantala ang flight nila dahil sa pansamantalang isinara ang airspace sa Qatar. Nauna na kasing nagpakawala ng missile ang Iran sa US airbase sa Qatar.
Bawat repatriate ay tumanggap ng 150,000 pesos na tulong pinansyal mula sa DMW at OWA, airport assistance, pansamantalang matutuluyan at transportation pauwi sa kani-kanilang probinsya. Inakusahan ni US President Donald Trump ang Iran at Israel ng paglabag sa total ceasefire. Ito ay dahil sa patuloy na pag-atake ng Iran sa Israel at pagganti naman ng Israel sa Iran dahil sa hindi sa pagsunod sa ceasefire. 4 ang namatay at 20 ang naiulat na sugatan sa huling pag-atake ng Iran. Nauna nang nagpakawala ng missile ang Iran sa US Air Base sa Qatar matapos bombahin ng Amerika ang mga nuclear sites ng Iran. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manageable o kaya pang kontrolin ang epekto ng gulo sa pagitan ng Iran at Israel sa ekonomiya ng bansa. Batayan niya ito sa pagsusuri ng kanyang mga economic manager. Dagdag pa niya may epekto ang gulo sa presyo ng langis pero bago agad ding inanunsyo ang ceasefire kaya sa ngayon ay wala pa itong malaking epekto sa ekonomiya. Samantala, naniniwala rin si Department of Energy Officer in Charge, Sharon Garin, na maliit ang inaasahang epekto sa ekonomiya ng gulo sa Israel at Iran dahil sa ceasefire at humuhupang tensyon. Alam mo yung ceasefire na yan, naguluhan kami siya, yung nagsusulat kami na ano. Kasi iba conflicting eh. Di ba nagsinabi ni US President Donald Trump na may ceasefire. Pero biglang makikita mo sa news, iba naman yung sinasabi ng ibang networks na nasa ibang bansa. Parang na nagkasalisi umatake. or parang nauna bago Ang unang ang sabi, baka napakawalan na yung mga... bago nag-ceasefire. Oo, bago nag-ceasefire. Kumbaga, on the way na, tapos doon lang in-announce. So Tapos, talagang medyo magulo talaga kahapon. soundbite ni President Trump, nagmura pa siya. Sabi niya, diba? hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Oo. Tapos sabay nagmura. Kakaiba talaga si President Trump. Pero alam mo, may kakilala ko na nandyan sa Qatar, sa Doha. So nandun yung buong pamilya nila. So, very peaceful daw yung lugar na yun. Masaya sila dyan sa Qatar. Tapos nakita na lang nila, biglang may mga missile. May bumabagsak sa langit. Ganun pala yun, no? Oo, so parang yung kaba nung magulang, kasi katulad ko siya na co-parent, nandun yung anak niya, 4, yung anak niya na nandun, pinapatulog niya, nagtatanong bakit daw. Tapos sabi, nilagay na lang daw sila sa CR at dun muna daw sila. Kasi hindi nila alam Kasi kung wala anong namang gagawin. bomb Parang shelter first dun. time nangyari yun sa, sa kanila dyan sa Qatar. Oo nga. So, pero buti na lang at humupa na ang tensyon at maayos na sila matuloy na ngayon. itong ceasefire. Magtuloy-tuloy, no? Oo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsunog ng mga nasamsam na ilegal na droga sa ilalim ng bloodless anti-drug campaign ng pamahalaan. May report si FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Personal na siniyasat at inobserbahan ang proseso ng pagsira ng nasa mahigit 1.2 milyong kilo ng mga iligal na droga. Nagkakahalaga ang mga yan ng halos 10 bilyong piso. Ang pagsunog sa mga droga ginawa sa Clean Leaf International Corporation sa Barangay Kutkut 2, Capas Tarlac kanina, kasama ng Pangulo sa seremonya, sina DILG Secretary Juanito Victor Remulla, PIDEA Director General Isagani Neres at DDB Chairman Oscar Valenzuela. Ang pamahalaan pinapakita sa publiko na yung proseso ay transparent. May mga accountable officials na pumipirma pa nga sila sa mga dokumento para ma-ensure. Ito, recorded lahat yan. Kabilang sa mga sinunog na droga ang mga sako-sakong shabu na nahuli sa West Philippine Sea, partikular sa mga lugar ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Karamihan sa mga nakumpiskan droga ay isinurrender ng mga mangingisda sa mga otoridad. 10 oras na susunugin ang mga droga at pagkatapos ay padadaanin sa cooling off period ng halos 12 oras. Pagkatapos ay muling susuriin. Kapag nakitaan ng mga traces ng droga, muling susunugin ang mga ito. Kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa na maibenta pa. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng gobyerno kontra droga. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita.
Pumalag ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release. Sa bagong dokumentong inihain ng ICC prosecutors, git nila na pag pinagbigyan ang hiling ng dating Pangulo, baka hindi na ito sumipot sa mga pagdinig. Narito ang ulat ni Cherubim Ganadet. Sa bagong 15 pahinang filing ng Office of the Prosecutor ng ICC, mariing tinutulan ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, hindi tugma ang asal ni Duterte sa isang taong may intensyong bumalik para harapin ang paglilitis. Anong kasalanan ko? Binigyang diin ng mga taga-usig ang mga pahayag ng dating Pangulo noong araw ng kanyang arrest. Kasama rin sa argumento ng ICC prosecution ang insidente sa Villamor Air Base VIP Lounge kung saan inireklamo si Hanilet Avancenia ng pananakit sa isang pulis gamit ang cellphone dahilan para masaktan ang opisyal habang sinusundo si Duterte. Hindi rin daw totoong may kasunduan ng ICC sa panig ni Duterte ukol sa pansamantalang pagpapalaya sa isang hindi pinangalan ng bansa. Giit ng prosecutors, walang kahit anong agreement ang nangyari. Hindi rin umano mapapanatiling ligtas ang mga testigo at biktima kung palalayain si Duterte. Ayon sa ICC, nananatili pa rin ang kanyang impluensya sa Pilipinas bilang dating presidente, ngayon alkalde ng Davao at ama ni Vice President Sara Duterte. Galit, impluensya at gulo, lahat ngayon ginagamit ng ICC para pigilan ang pansamantalang kalayaan ni Rodrigo Duterte. Ang tanong, makakawala pa ba siya o tuluyan ng haharap sa hustisya sa The Hague? Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Mahigit 3 buwan nang nakapiit sa The Hague ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon nga ay hinihiling ng kanyang kampo ang kanyang pansamantalang paglaya dahil matanda na raw ito at wala ng impluensya. Pero sa dami ng issue at bigat ng kasong kinakaharap niya, dapat ba talaga siyang bigyan ng laya habang hinihintay ang paglilitis? Ikaw na masang nakaantay, ano ang iyong masasabi? Hindi po talaga dapat o karapat-dapat na makalaya ang isang pasista, no, na marami nang ginawa, no, marami nang ginawang krimen sa ating mga Pilipino at sa ating taong bayan. Sa akin, siguro okay lang naman kung hindi pa naman siya totally napapatunayan. Sa akin opinion, hindi. Kasi pag bumalik dito yan, malamang magkakagulo ulit eh. Hindi po. Dahil hindi naman katanggap-tanggap lahat ng ginawa niya. At ngayon na unti-unti na siyang binibigyan ng parusa sa mga ginawa niya, ay dapat lang na managot siya. Yung mga biktima niya, hindi nagkaroon ng due process. Buti pa nga siya meron eh. At kaugnay nga ng isyong hinihiling na pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, makakausap natin via Zoom ang convener ng One Sambayan at isang propesor, walang iba kundi si Attorney Howard Calleja. Attorney Howie, magandang hapon po at welcome sa Arangkada Balita. Kayo po ba ay nasa bansa? Good afternoon or good evening sa iyo, Ninya. Nandito po ako sa Spain. Wala ako sa Hague. Hindi ako bumibisita kay ex-President Duterte. Pero nagpapasya tayo dito at sariling pera. Hindi ka ba ng bayan? Wala ko tayong ninanakaw. Kaya enjoy lang pag may time. Pero anytime, libre naman ako sa inyo. At kamusta na rin sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Salamat po. Okay. Attorney, una sa lahat, no, sa ilalim ba ng Rome Statute at ICC procedure, ano po ba talaga ang batayan para payagan ng isang akusado na makalaya habang may nakaambang paglilitis? Ganito po yan, Ninya. No? Simple lang naman po yung hinihiling nila. Parang sa ating korte dito, parang humihingi sila ng piyansa o ng bail. Parang ganun lang naman yan, yung temporary release nila. Pero sa pag-aaral ko at sa pagkakatingin ko, wala pa akong nababalitaan o nakikita na inapruban ng ICC ng interim release kung ang krimen na kumbaga you are charged with o ang akusado, ang krimen niya crimes against humanity. Maalala natin na si ex-President Duterte, ang kinasuhan sa kanya, crimes against humanity.
Kung maalala ko, meron na before, pero parang yung mga contempt lang or mga obstruction of justice, yung mga smaller crimes lang ang pinayagan nitong interim release. Pero yung ganitong crimes against humanity, wala pa akong sa history na napag-aralan ko dito sa ICC, wala pa akong nakita. No? Kaya siguro sama na rin ako kasi nagbigay na rin ng statement yung isang bayan, yung grupo ko, kasama nila Justice Tony Carpio, na talagang kami tumututol dito sa paghingi ng interim release at sabi namin, kung makikita mo yung history at yung track record ni ex-President Duterte, wala naman sinabing katotohanan niyan, puro joke-joke lang. Nag-jet ski siya, whatever. So lahat yan. Hindi. At saka yung pagsuko niya, sabi naman niya, hindi naman siya voluntarily sumuko, no? So maraming mga inconsistencies at siguro ang pinaka-consistent lang dun sa kanyang pleading na pinigay, I will not commit any crime. So parang kanyang inamin din na gumamit siya ng krimen. At siguro i-emphasize natin na inadmit niya na meron siyang mga death squad, no? Inadmit niya sa Senado, inadmit niya publicly. So ito under oath pa. So paano natin pakakawalan ang isang tao na nag-admit at gumawa ng itong mga karumal-dumal na mga krimen na ito against sa kanyang mga tao dito sa Pilipinas. Attorney Calleja, Jack Batallones po, no? Bago tayo lumipat sa Jack, ibang good topic. afternoon. Yes, good afternoon, Attorney Calleja. Tanong ko lang, kasi sinabi ni Congressman Pulong Duterte is pinag-aagawan pa daw itong ama niya ng mga iba-ibang bansa para mapunta sa kanilang poder. Una-una, naniniwala ba kayo dyan na pinag-aagawan? Pangalawang tanong is, dapat bang ideklara yan kung saan bansa siya pupunta? Dapat kung meron man, it is an ICC country, yung mga pumirma sa Rome Statute. Hindi lang basta kahit anong bansa. Pero siguro, baka gusto niyang pumunta sa Iraq o kaya sa Ukraine, bahala siya kung doon siya pumunta, di ba? O baka gusto niyang mapunta doon. Siguro magsama na sila ni Harry Roque, mag-asylum sila sa Iran pala. Bahala sila doon. But I mean, jokingly aside, seriously, to be serious with it, dapat kung meron man tatanggap, ito ay ICC member state or yung mga pumirma sa Rome Statute. Pero kung pinag-aagawan, baka alam mo naman yan si Congressman Pulong kung ano-ano sinasabi niya. Parang sinabi niya na yung isang bayan daw, pinupondo ni Bongbong at saka ni Martin. Hindi katotohanan yan. So, hindi rin tayo maniniwala. Marami rin siyang hindi katotohanan namang sinasabi. Ano rin yan, nagkakalat din ng mga fake news yan. Opo. O nga po, giit nga ng tungkol pa rin po dito sa interim release, no, giit ng prosecution, si dating Pangulong Duterte raw ay hostile at may violent tendency, sabi nyo nga, no, at may malalakas na koneksyon sa kapangyarihan sa Pilipinas. Sapat ba ito para tanggihan ang kanyang request for interim release? Opo, sabi ko nga, ang pinakamabigat dito yung kanyang pag-amin na meron siyang death squad. No, that is a public admission, no, under oath. At saka kita naman natin yung kanyang influence hindi lang naman dito sa Pilipinas, 'di ba? Pati diyan sa The Hague, ginugulo nila yung part, 'di ba? Pinagbawalan na nga yung mga tao niya. So, kumbaga his reach is not only within the Philippines but even outside the Philippines. Kaya nga nagbigay rin kami ng pangamba doon sa mga testigo at doon sa gusto pang tumistigo na baka naman pag ito ay binigyan ng temporary release, baka naman mabigyan ng takot o fear yung ating mga witnesses, no? At saka, sigurado ba tayong babalik yan? Yun ngang pagdating dyan, napakahirap na. Pero as I said, there have been instances that Netherlands, where the Hague is, has accepted, kumbaga itong interim release, pero not on crimes on humanity, on lesser crimes. So maybe ang tanong ko dito is what kind of message would these countries or would the ICC do kung bibigyan nila ng temporary release? Sila ba kumikiling sa mga tao na akusado ng crimes against humanity? So medyo hindi magandang tingnan yon para sa ICC at saka sa mga country kung sila itatanggap ng ganitong tao o ng ganitong criminal or accused of this crime. Attorney Calleja, no, bago tayo maubusan oras, gusto ko rin makuha yung perspective dun sa isa pang trial nating iniintay, which is yung impeachment nga ng ating Vice Presidente. Ano ho ang comment nyo or ano reaction nyo sa mga nangyayari ngayon? Parang may iringan pa ang Senate at ang Congress. Ano po ang tingin nyo? Sa akin, kailangan mag-hearing na, tuloy-tuloy. Wag na tayo mag-sirko-sirko, tuloy na natin yung hearing at
alam mo, Jack, sa kanina, kahit nandito ako sa Spain, nabasa ko din yung kanyang motion, yung kanyang answer, yung ad cautelem with motion to dismiss, no? Opo. Ito lang masasabi ko dyan, na yung answer na yan, yung kanyang motion, kumbaga dapat yan isang tabi. Kasi pareho yung kanyang argumento ni Sara dun sa argumento niya sa Supreme Court. So, pareho yan. Hayaan na natin ang Supreme Court mag-decide dyan. Wag na natin, kumbaga, hindi naman na para sa Senado o para sa impeachment court mag-decide yan. Kailangan sila mag-try lang at mag-convict o mag-acquit, no? Ngayon, dun sa answer niya, ang nakakatawa dito, may tinatawag tayo sa batas na general denial. Wala naman siyang specific na dininay. Kumbaga, sinabi lang niya, hindi siya naniniwala o kumbaga walang katotohanan, pero wala siyang depensa na binigay. So, ang nakakatakot dito, well, for her, no, hindi sa amin. Kasi kung ito binigay sa akin bilang abogado, gusto ko yung ganyang klaseng answer. Matutuwa ako sa answer na yan kasi walang laman, wala siyang depensa. Ang ibig sabihin nun, deemed admitted lahat ng mga sinabi ng impeachment court or impeachment articles of impeachment, sorry. So, yung trabaho ng prosecution mas madali na kasi kung gagawin deemed admitted, parang inamin na niya lahat ng mga sinabi at hindi niya dininay. So, ang question dito, papayagan ba siya magbigay ng ebidensya niya? Papayagan ba siya mag-raise ng bagong argument? So, this is something that pwedeng mangyari during court, pero kung titignan natin kung magiging strict tayo sa pag-implementa ng batas at implementa ng rules of court, which is suppletory to the Senate, talagang napakaganda ng kanyang answer, pabor sa prosecution kasi it is deemed admitted. But first, itong dismissal na kanyang hinihingi, kailangan ba na madesisyonan muna ito ng either Supreme Court or ng Senado bago siya mag-present ito ng kanyang mga ebidensya? Or pwede na hong magtuloy-tuloy ang trial? Yun nga nakakatawa dito niya kasi meron siyang petition with the same arguments sa Supreme Court. Tapos yun din yung argumento niya dito sa impeachment court. Sabi ko nga, ano na yan, forum shopping, bawal yan. Dapat yan, binabasura. Kung sinabi natin void ab initio, o mukhang basura yung articles of incorporation, sa totoo lang, bilang practicing lawyer, sabi ko nga, nakakatuwa yung kanyang answer ad cautelum. Yun ang basura kasi walang laman. So dapat ito, hayaan na natin ang Supreme Court mag-decide doon sa constitutionality. Total, sinabi na naman ni Senate President Cheese, tinote na siya na dapat ito, questions of constitutionality should be given to the Supreme Court. So hayaan na natin ito at since wala naman TRO, dapat yung kaso tuloy-tuloy na mag-hearing na forthwith. Hindi na ipagsapit sa tabi yan at ituloy na, wag nang i-delay. So let's have a hearing na tuloy-tuloy na yan. Kagad-agad. Okay. Alright. Maraming salamat po, Attorney Howard Calleja, sa inyong legal insight at malinaw na pagpapaliwanag. Sige po, mag-enjoy na po kayo dyan sa Espanya. Oo, salamat. Ikakain ka na lang kita niya ng churros at paella dito. Yun, Salamat at good afternoon po sa inyong lahat. Thank you. Salamat, sir. Ingat po kayo. Ipinadala na sa Senado ang resolusyon ng House of Representatives na sinasabing walang nilabag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At para sa detalye, makausap natin sa linya ng telepono si FMR News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Willie, ito na ba yung hinihiling ng Senate Impeachment Court? Tama ka dyan, Jack. Formal nang isinabiti ngayong araw ng House Prosecution Panel ang kanilang Constitutional Compliance Certificate kasabay ng re-entry of appearance ng mga House Prosecutors na walang nakalatag na anumang kondisyon kaugnay sa paglilitis na gagawin kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa dalawang magkahiwalay na pleadings ang kopya ng House Resolution number 2346 na pinagtibay sa plenaryo ng Kamara noong June 11 na nagpapatunay na ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente ay susog sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution at sa House Rules of Procedures ng impeachment proceedings. Patunay ito, Jack, na walang narabag na alituntunin ng mababang kapulungan ng Kongreso sa pagsusulong ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Pinatutunayan sa pleadings ng Kamara na naipasa na nila sa Senado ang kopya ng Articles of Impeachment alinsunod din sa ipinag-uutos ng saligang batas. Bukod dito, iginigiit ang posisyon ng Kamara na walang legal na basihan
ang ginawang pagrereman ng Senado sa 7 articles of impeachment sa alisunod ito sa idinidikta ng konstitusyon. Samantala, sa manifestation sa re-entry of appearance ng mga tatayong prosecutors, wala silang anumang reservation o anumang kondisyon paliwas sa sandakbak na pagtutol at mga kondisyones na inihain naman ng mga abogado ng kinakasuhang si Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, ako si Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Kahit tahasang itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga bintang laban sa kanya at tinawag na scrap of paper, ang impeachment case, kumpiyansa naman ang House Prosecution Panel na may basehan ang paglilitis. Kasama natin ngayon live via Zoom si Attorney Antonio Odi Bukoy, spokesperson ng House of Representatives, at pag-uusapan nga po natin itong impeachment. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Bukoy. Magandang gabi ho sa inyong lahat at sa mga nakikinig. Attorney, sumagot na ang Vice Presidente. Pwede na bang magsimula ang paglilitis? Ano pa po ba ang hinihintay natin? Ang inaantay po natin ay yung aming pagsusumite nung reply doon sa sagot ng Vice Presidente na naaayon po doon sa rules of impeachment. Meron ho kami hanggang Sabado para isumite ito sa impeachment court. And Attorney, no, yung sa breaking kanina ay pinadala nyo na sa Senado yung certification na walang nilabag sa Constitution, yung articles of impeachment. Pero di ba nagkaroon pa yata ng parang request na dapat ipapublish pa ito? Buti hindi na ho pinagawa. Hindi ho. Kasi ho, ang official acts of Congress are subject to judicial notice. So hindi na po yan kinakailangang i-publish pa. Kasi di ba isa sa naging ni-request nga yun, pero maganda nga po, nilinaw, actually sinasabi nga na hindi na kailangan i-publish yung ganito kasi karagdagang delay lang ho tama po ba? Hindi lang ho karagdagan delay. Ang batas ho mismo nagsasabi, this is subject to judicial notice. Kaya hindi na po kinakailangan ilathala pa. Kaya nga po So, ma'am, sir, Attorney, bali ito yung sagot ni VP Sara na sinasabi hearsay, chismis lang at puro opinions lang daw yung laman ng impeachment complaint. Pinaliwanag ba niya each item doon sa kanyang reply? Wala ho siyang, sa kanyang answer, wala ho siyang sinabi kung bakit haka-haka, bakit sabi-sabi, bakit opinion. Ngayon po, gusto ko lang hong linawin na ito ay hindi sabi-sabi, hindi ito haka-haka, hindi ito opinion. Lahat ho ng sinabi, lahat ng allegation doon sa articles of impeachment, nilahad ho doon ang factual and legal basis kung bakit ito inilahad. Halimbawa, yun yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ng Speaker of the House. Nilahad ho doon, ano yung ginawang pagbabanta? Live stream na sinabi niya na kumontrata siya ng mamamatay tao. Hindi, at inulit-ulit niya na no joke. And then inulit pa niya ulito sa another interview. Inulit pa niya yan. Isa, yung sa plunder. Ano ang basihan nito? Yung confidential funds. Dokumentado ho lahat na humingi siya ng confidential funds, binigyan siya ng confidential funds, naglaho yung confidential funds. Hindi ho yan sabi-sabi, hindi ho yan haka-haka. Yan ho ay base sa testimonya na kasama na ang sarili niyang mga tauhan. Yun ho namang sa malversation at saka yung panunuhol. Sino ho yung mga nagsabi niyan? Lumabas sa Quadcom hearing na yung kanyang disbursement officer, inutusan niya, ibigay mo yung 125 million dito sa dalawang militar at sinabi naman na tinanggap. Pero walang paliwanag si VP Sara kung bakit niya pinag-utos yun at ano nangyari doon sa 125 million na naglahong parang bula. Yun ho ba ay opinion? Yun ho ba ay haka-haka? Yun ho ba ay sabi-sabi? Hindi. Yun ho ay batay sa facts na nailahad ng Quadcom hearings. Alright. Yun nga po, no? Pero depensa pa ng kampo ni VP Sara, wala nang jurisdiction daw ang 20th Congress dito po sa impeachment.
Sa pananaw po ng prosecution, valid pa ba ang trial kahit bagong kongreso na? Ang impeachment jurisdiction, yan ho ay na-acquire ng Senate sitting as an impeachment court. Noong tinanggap nila yung articles of impeachment, ayon ho sa batas at sa jurisprudence, once jurisdiction has attached, it will continue until its conclusion. Hindi ho nawawala ang jurisdiction. Ngayon ho, ang institusyon ng Senado ay hindi ho napuputol. Ang napuputol ay ang trabahong lehislatibo. Tuloy-tuloy ho yan. Hindi nag-expire ang authority and jurisdiction ng Senado bilang isang husgado ng impeachment. So, mali po yun. And Attorney, no, tungkol dun sa confidential funds, kung sakali ba, kasama sa gagawin ng prosecution po, na i-produce kung sino itong mga tao na sila Mary Grace Piatos, yung mga fictitious names, kailangan ba ma-produce to kung darating tayo sa puntong ganon? Paano ho namin mapuproduce? Fictitious nga. Baka nga ho magiging depensa nila, may haharap ho sila. Hindi, sila ang magharap kung sino si Piatos, sino si Boy Camote. Dapat sila magpatunay na ito hindi fictitious. Ito ay tunay na tao at kinakailangan sabihin ng taong yon na totoo, tinanggap ko itong perang to for this reason, for this purpose, at kung paano ito ginastos. Kami ho hindi para sa amin na patunayan na they exist. Problema nila na patunayan that these people are not fictitious. Sila magpruweba niyan. Hindi ho kami. Opo. O nga po. Attorney, ito naman kamakailan ay agad na tinugon ng Ombudsman ang rekomendasyon ng House para sa plunder case laban kay VP Sara. Sa gitna ng nagsisimulang impeachment proceedings, ano po ang masasabi niyo dito? Ganito po, hindi ho naman rekomendasyon ng House Committee yung isinumite sa Office of the Ombudsman. Para hong sinasabi, for your information, ito yung aming naging findings. Subalit, gusto ko na lang hong paiksin itong usapin to, dapat itong gawin ng Ombudsman na lang, hayaan na umusad ang impeachment. Since the exclusive authority to initiate an impeachment is with the House of Representatives at ang Senado naman has the sole authority to try and decide impeachment cases. So dapat to, hayaan na lang na umusad ang impeachment trial. Bakit po sa tingin nyo ay mukha raw mabilis masyadong aksyon ng Ombudsman? Sa palagay po ba ninyo may kinalaman ito sa pagkakatalaga ng Ombudsman ng dating Pangulong Duterte? Isa ho sa mga lumalabas na opinion yan. Pero yun ho ay haka-haka dahil hindi pa naman napapatunayan. Although, totoo na ang dating Pangulong Duterte ang nagtalaga sa kanya. Kaya mapapaisip ka talaga lang. Talaga naman hindi umaalis sa mga kababayan natin na maglalagay ng mali siya tungkol doon. Hindi natin maalis yan eh. Opo. Kasi nga, gaya ng sinabi nyo, agad-agad inaksyonan. Wala ho namang reklamo eh. It was just a report that was furnished the Office of the Ombudsman. And Attorney, no, hindi naman sa i-announce nyo yung game plan, syempre yung prosecution panel. Pero paano ho sila naghahanda ngayon, Attorney? Kasi nakita niyo naman yung mga pangalan ng abogado, yung mga private defense lawyers ni VP Sara. And at the same time, nandiyan pa yung sinasabi ng mga netizens na parang medyo bias na ilang senator judges. Hindi naman natin sila pinapangalanan. Paano nila pinaghahandahan yung mga hurdles na ito? Medyo malaki-laking challenge to para sa kanila. Malaki yung malaking hamon ho para sa prosecution. Sapagkat sa paningin ho, may kumikiling na kagad doon sa mga Senado. Mainam na lang, may mga papasok na bagong mga miyembro ng Senado. Now, we are hoping that there will be open-minded senators na titingin at maghuhusga ng naaayon sa batas. Tungkol naman sa paghanda, kami po handa na mula nung Pebrero 5 pa. Yan ho ay hindi ilalahad kung hindi handa ang prosecution. Handa na po. Kasi pag kayo nag-file, nung tinransmit ho ang articles of impeachment, akala namin magsisimula na kagad eh. So, noon pa, handa na kami. Paano po kung dinismiss yung kaso laban kay VP Sara? Paano po ito makaka-apekto sa impeachment proceedings? Pwede raw kasi nilang sabihin, tingnan nyo na, didismiss ng Ombudsman or baka yung Korte Suprema, hinihingi rin niya yun. Paano po kung nangyari ito?
well, we'll cross that bridge when we get there. Mahirap po magkakahaka. Subalit, I can assure na meron ho kaming hakbang na nakahanda ukol dyan. Okay, Attorney, ito pa, no? Sorry, nasamantala na namin. Alam namin busy kayo. Attorney, ganito, na sinasabi nyo kayo ay magre-reply hanggang Sabado. Ano ho ang next step natin nakikita? Magkakaroon pa po ba ng balakid? Baka may reply na naman Baka doon may sa reply reply na na naman. yun. At baka wala na Sige po, po. ang tagal-tagal na. Yung reply na ho, ang huling pleading Okay. na inaasahan. So wala lang rason, Attorney, na hindi umusad itong impeachment trial? Tama po yan. Dapat po, from here on, dumiretso na tayo. Fourth week. Yung pa yung fourth week, nun pa yan talaga Bakit fourth week? Gas-gas na ho yan. Oo nga ho, sobrang tagal na namin, Attorney, dinidiscuss ni partner ninyo. Sabi na, eksperto na rin yata tayo sa tungkol sa mga yan. Pero, sa dami ho ng impormasyon at opinion na umiikot, matututo. Kaya ho, maganda ho itong prosesong to Opo. Sapagkat na-educate yung publiko. Nagiging interesado, namumulat ang mata, nagiging mapanuri, nahihikayat po ang critical na pag-iisip. Nakakatulong po itong lahat Pero mas mainam kung itong interest sa impeachment na proseso ay tutuloy-tuloyin hanggang sa paglilitis. Yun ho ang mahalaga, yung paglilitis na obserbahan kung paano ang naging aksyon ng mga hukom, basahin, pag-aralan ang mga ebidensyang inilahad at magkaroon tayo ng sariling opinion na dapat ba na ito ay guilty or not guilty. Importante ho para sa bayan yan. Ito ang nangyayari ngayon, mahalaga po ito, importante ito kasi napapaisip ang tao Nakikita nila na ganito kahalaga itong prosesong to. Ito po ay para sa bayan. Ito ay para sa pananagutan. Na this is part of people empowerment. People empowerment. Palakasin ang lakas ng taong bayan. Alright. Napakaganda po ng inyong mensahe. Maraming salamat po, Attorney Antonio Bukoy. Asahan po ninyo na susubaybayan ng Arangkada Balitang bawat yugto ng impeachment trial. At sana po makausap namin kayo ulit para mahimay at ma-explain po sa masang Pilipino kung paano ba natin tinutugunan itong impeachment trial. Maraming salamat po ulit at magandang gabi po sa inyo. Mabuhay po kayo, Attorney. Maraming salamat po. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Mga karangkada, live traffic update muna ulit tayo mula sa MMDA Metro Base. Wow, maliwanag pa sa labas. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA White Plains. At nakita nyo magkabilang panig, no? Medyo mabigat ngayon o mabagal ang daloy ng mga sakyan. Unahin natin yung nasa left side, ito yung nasa Quezon City, papasok ng Mandaluyong at papunta ng Makati. Medyo mabagal ang galaw ng traffic dyan. Samantala doon sa kabilang side naman, yung nasa right side, yan yung northbound lane na galing ng Mandaluyong at papasok ng Quezon City. Medyo mabagal din ang daloy ng trapiko. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa May Muñoz Market, EDSA. Unahin natin yung medyo mabigat ang daloy ng trapiko, yung mabagal, no? Yung nasa right side ng iyong mga screens. Ito yung galing ng Kamanava area, galing ng NLEX, papunta ng North EDSA at papunta ng Quezon Avenue. Medyo nagkakaroon dyan ng build-up kasi nagkakaroon ng bottleneck bago dumating doon sa isang malaking mall. Samantalang nasa left side ng inyong mga screens, medyo maluwag ang daloy ng trapiko. Ito yung galing ng Quezon Avenue, pero naiipit to dyan sa may North Avenue. Pero once na lumagpas kayo dyan sa may Bansalangin, maluwag ang daloy ng trapiko hanggang dyan papunta sa Balintawak. Samantala, sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa gulo sa gitnang silangan, malinaw ang naging posisyon ng pamahalaan na hindi muna isususpinde ang fuel excise tax at VAT. Sa halip, tuloy ang ayuda para sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda habang naghahanda ang gobyerno sa posibleng oil crisis. Narito ang ulat ni Kat Kahuko.
Patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel sa bansa, epekto ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Sa kabila ng panawagan mula sa transport at agriculture groups, iginiit ng Department of Energy na hindi maaaring suspindihin ang fuel taxes sa ilalim ng kasalukuyang batas. Ayon kay Department of Energy OIC Sharon Garin, kahit gusto ng economic team na mapababa ang presyo ng langis, kailangan pa rin ng aksyon mula sa Kongreso. Sa ngayon, ayuda ang tanging agarang sagot. May 2.5 bilyong pondo para sa mga tsuper at 600 milyon para sa mga magsasaka at mga ingisda. Ayon sa DOE, handa na ang Department of Transportation sa distribusyon sa oras na magka-go signal mula sa palasyo. Tiniyak din ng DOE na may sapat na supply ng langis sa ngayon, kahit patumindi ang gulo sa gitnang silangan. Mayroong 1-month oil reserve ang bansa, lampas sa 15-day buffer na requirement ng batas. Sa gitna ng sitwasyon, may bahagyang ginhawa rin. Bumagsak sa $69 kada barel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, kasunod ng anunsyo ni US President Donald Trump ng posibleng ceasefire. Ngunit nagbabala rin ng DOE na patuloy ang pagbuo ng contingency plans sakaling maapektuhan ang shipping routes o magkaroon ng matinding kakulangan. Sa ngayon, ayuda muna bago tax relief. At habang nananatiling mataas ang presyo ng langis, lahat ng mata nasa palasyo at sa mabilisang aksyon para sa mga pinakaapektado. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Posibleng ngayong buwan ay maibigay na ang pondo para sa rehabilitation ng San Juanico Bridge. Yan ang report ni FMR News Tacloban correspondent Jay Baryon. Disyembre ngayong taon ang tinakdang target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para matapos ang mga kailangang isaayos sa San Juanico Bridge. Kaya naman ang pag-release ng budget para dyan ay minamadali na rin. Ayon sa Office of the Civil Defense Eastern Visayas, natanggap na ng National Disaster Risk Reduction Management Office ang kanilang request noong nakaraang linggo. Sa NDRRMO, kukunin ang budget para sa San Juanico Bridge. Inendorso na rin ito sa DPWH para sa approval ni Secretary Manuel Bunuan. From there, to certify that tama nga yung mga costing, no? Yan yung gagawin kasi ng Central Office ng DP na isi-certify nila na tama yung costing, tama yung nire-request. Pagbalik po yan sa atin, then we will have it endorsed to our chair by the CDA, no? By Yusek Nepomuceno. He will endorse it to our chair, which is Secretary Teodoro. Pagkatapos nito ay saka pa lang ito makakarating sa opisina ng Pangulo para sa approval. We are hopeful na within the month maka-out natin yan. Nitong Mayo, idiniklarang state of calamity sa Eastern Visayas para pag-aanin ang epekto ng gagawing rehabilitasyon. Ang higit 2 kilometrong tulay ang nagdudugtong sa Samar at Leyte. Sa ngayon, mahigpit pa ring ipinapatupad ang 3-ton vehicle load limits sa tulay. Jay Baryon, umaarangkada sa pagbabalita. Tiniyak ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang suporta ng mababang kapulungan sa paglalaan ng pondo para sa pagkuha ng 20,000 mga bagong guro sa mga public school sa bansa. Ito'y bilang tugon ng Kamara sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Narito ang report ni Angela Babad. Isang mabuting leader Sisiguruhin ng Kamara ang patuloy na pagpopondo sa mga bagong teaching positions sa ilalim ng Department of Education. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, makabuluhang hakbang ang inisyatibong ito ng Administrasyong Marcos, hindi lang sa sektor ng edukasyon, kundi maging sa pagpapalakas ng job generation ng bansa. Manggagaling ang pondo sa built-in appropriations ng DepEd sa ilalim ng New School Personnel Positions Program para sa fiscal year 2025. Ayon na rin sa Department of Budget and Management. Tiniyak ni Romualdez na poprotektahan ng Kamara ang pondo sa panahon ng implementasyon at sisiguruhin ang tuloy-tuloy na paglalaan ng pondo para sa 2026 budget at susunod pang mga taon. Ito'y para masigurong magtutuloy-tuloy ang programa. Nagpasalamat din si Romualdez kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paninindigan na mapalakas ang sistema ng edukasyon. Pinuri rin niya si Education Secretary Sonny Angara. Bukod sa pagiging aktibo, may malalim din anyang kaalaman ng kalihim sa mga hamong kinaharap ng sektor ng edukasyon. Dagdag pa ni Romualdez, maraming bagong guro ang manggagaling
galing sa mga probinsya at liblib na lugar kung saan limitado ang oportunidad sa trabaho. Tamang-tamaan niya ang programa lalo tumataas ang bilang ng mga estudyante habang patuloy na may kakulangan ng mga guro, lalo na sa malalayong barangay. Iginiit din ni Romualdez na isusulong ang polisiya kung saan inuna ang kapakanan ng publiko na sumasalamin sa layunin ng Bagong Pilipinas Agenda. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, Daniel Padilla nominated sa 20th Seoul International Drama Awards. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Okay mga karangkada, live traffic update muna ulit tayo mula sa MMDA Metro Base. Dito ngayon, tingnan naman natin yung traffic situation dyan sa may EDSA Guadalupe. Well, mukhang umulan yata sa bahaging yan, no? Unahin natin itong nasa left side ng iyong mga screens. Mabigat na ang daloy ng trapiko. Ito yung northbound lane ng EDSA. So ito yung galing ng Pasay, galing ng Makati at papasok yan ng Mandaluyong. Rush hour ngayon kaya nga medyo nagsisiksikan na yung mga sakyan at mabagal ang daloy ng trapiko dahil uwian na nga galing sa trabaho. Samantalang nasa kabilang linya naman, sa right side, nasa dulo ng inyong mga screens, yan naman yung southbound lane ng EDSA. Yan yung mga galing ng Mandaluyong at papunta ng Taguig, papunta ng Makati at papunta ng Pasay. Mabagal din ang daloy ng trapiko ngayon, lalo na yung nasa service road. Yan yung mga paikot at papunta ng BGC. Again, mukhang madulas ang kalsada dyan sa parting yan ng Metro Manila. So ingat mga motorista. Samantala, ito yung Elliptical Road, Commonwealth Avenue. Dito matraffic nung isang araw. Pero sa mga oras na ito, mukhang maayos na ang daloy ng trapiko. Nasa dulong, nasa itaas ng inyong mga screens. Yan yung galing ng Quezon Memorial Circle at papunta ng Philcoa at papunta ng Fairview. Sa ngayon, maluwag pa ang daloy ng trapiko, mabilis pa ang andar ng masakyan pero usually nagkakaroon yan ng build-up pagdating nyo na ng Fairview. Samantalang nasa baba ng inyong mga screens, yan yung galing ng Fairview, galing ng Tandang Sora at papasok ng Elliptical Road at papunta ng Quezon Avenue at East Avenue. Wala rin maging problema ang mga motorista sa mga oras na ito. Tinatayang 10 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng Philippine Navy sa karagatang sakop ng Zambales. Ayon sa mga otoridad, may Chinese markings ang mga pakete ng droga. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sakay ng isang Philippine-registered fishing vessel ang mga kontrabando, kabilang ang ilang Filipino crew at isang Chinese-Malaysian national. Gate ng opisyal, hindi malayong bahagi ito ng mas malawak na plano ng Chinese Communist Party para sirain ang kinabukasan ng kabataang Pilipino gamit ang ilegal na droga. Dumarami na ang lokal na pamahalaang sumusuporta sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 20 pesos na bigas. Layon ng programa na maibenta ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa mga nangangailangang komunidad. Sa Iloilo, 20,000 bag na bigas ang in-order ng provincial government para sa mga pamilyang malnourished ayon sa National Food Authority Region 6. Nangunguna naman ang Bacolod City sa aktwal na distribusyon matapos mamili ng 5,800 na bag ng bigas na sinimulan ng ipamahagi noong June 5. Nakipagkasundo na rin ang Guimaras sa Department of Agriculture para sa 5,000 bag ng bigas, habang ang Aklan at Capiz ay nasa yugto pa ng koordinasyon at pagpaplano. Nagbabala si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes laban sa kumakalat na maling impormasyon kaugnay ng umano'y 1,000 pesos na buwanang ayuda para sa lahat ng senior citizens mula sa National Commission of Senior Citizens or NCSC. Giit ni Ordanes, hindi totoo ang nasabing universal pension. Tanging mga indigent senior citizens lamang ang kwalipikado sa social pension program ng gobyerno batay sa Republic Act 9994 at RA 11916. Nilinaw rin ng kongresista na nasa ilalim pa rin ng DSWD ang implementasyon ng programa at wala pang aprobadong batas para sa lahat ng senior citizens. Paliwanag nila, hindi raw otomatikong makakatanggap ng pensyon ang sinumang magparehistro online. Ang registration ay bahagi lamang ng verification at pagbuo ng national database para sa mga nakakatanda.
Payo niya sa mga senior maging mapanuri, huwag basta maniwala sa viral post at laging i-check ang impormasyon sa mga opisyal na ahensya ng gobyerno. Umabot hanggang Seoul, South Korea ang husay sa pagganap ng incognito star na si Daniel Padilla. Sa official page ng Star Magic, ibinalita nila na nominated si DJ para sa Outstanding Asian Star category sa 20th Seoul International Drama Awards. Para yan sa kanyang pagganap bilang si Andres Malvar sa aksyong seryeng Incognito. Taong 2023 nang ma-nominate rin si DJ sa same category para sa seryeng Too Good to Be True. Gaganapin ang Seoul International Award Ceremony sa KBS Hall sa Udo, Seoul, South Korea. Go Supremo Fighting! Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita! Sisimulan na sa Pilipinas sa August 9 ng world-famous basketball team na Harlem Globetrotters ang 2025 World Tour nito sa Philoil Eco Oil Arena. Bahagi ito ng pagdiriwang ng nalalapit na ika-100 anibersaryo ng kanilang grupo sa susunod na taon. Kilala ang Harlem Globetrotters sa kanilang mga trick shots, signature spins at nakakamanghang dunks. Nauna nang nagpakitang gilas ang dalawang miyembro na sina Lou Tutol Winston at Mark Splash Blunt bilang opisyal na paglulunsad ng paghihintay na road show nila. Sa tenement court sa Taguig City, pinahanga ni na Winston at Blunt ang mga fans matapos na mag-shoot ng bola mula sa 5th floor ng isang gusali. Magsisilbing pambungad ng Asian Tour ng Globetrotters ang Philippine leg na susundan ng shows sa Japan, Malaysia, Singapore, Indonesia at South Korea. Kaya mo yun, Oo, partner? alam mo, last year na-meet ko sila, na binigyan pa ako ng jersey, tsaka may babaeng member sila. Ah, galing. Galing yan talaga, mostly trick shots talaga sila. Kakatuwa naman. Buti naman at nauna ang Pilipinas Oo, sa kanilang diba? tour. Ano? At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.